Nakapagtala ang Land Transportation Office o LTO Santiago ng kabuang 1,237 traffic violators sa isinagawang operasyon nitong Pebrero. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Ginoong Dennis Buendia, ang officer in charge ng LTO Santiago, sinabi nito na sa nasabing bilang ay 494 pa lamang ang nakapag-settle ng kanilang mga paglabag habang ang iba ay hindi pa nababayaran ang kaukulang multa. Ayon kay Buendia, posibleng isa sa mga dahilan kung bakit hindi pa nakakapag-settle ang ilan ay ang hirap ng mga ito na agad makapaglabas ng pera para sa kanilang multa. Kabilang sa mga karaniwang paglabag na naitala ng tanggapan ang invalid o expired registration, pagmamaneho ng walang lisensya, hindi pagsusuot ng helmet, hindi paggamit ng seatbelt, defective lights at accessories, pagmamaneho habang nakachinelas, defective brake lights, unauthorized modification ng sasakyan, kolorum na operasyon at failure to carry o ORCR. Ipinaliwanag ni Buendia na may kaukulang multa ng ang bawat paglabag at ayon sa kanya ay 12,000 pesos ang multa para sa unregistered vehicle habang 3,000 pesos naman para sa mga pagmamaneho ng walang lisensya o may invalid na lisensya tulad ng delinquent o inappropriate license pati ang paggamit ng student driver's permit ng walang kasamang lisensyadong driver. Samantala 1,500 pesos ang multa sa unang paglabag sa helmet law, 1,000 pesos para sa seatbelt violation, 5,000 pesos para sa defective accessories at 1,000 pesos naman para sa pagmamaneho habang nakachinelas. Para naman sa kolorum na operasyon, sinabi ng opisyal na maaring umabot sa 200,000 pesos ang multa para sa mga van habang 1,000 pesos naman ang penalty sa failure to carry o RCR. Nagbabala rin si Buendia na otomatikong masususpinde ang lisensya ng driver kung hindi mababayaran o maayos ang paglabag matapos ang 15 working days mula nang ito ay maitala, dahilan upang hindi muna sila makapagmaneho hanggang sa masettle ang kanilang violation. Sa kasalukuyan, sinabi ng opisyal na isang enforcement team na binubuo ng 5 tauhan ang nakatalaga upang magsagawa ng operasyon at pagpapatupad ng mga batas trapiko sa lungsod. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Ginoong Dennis Buendia. Yan po yung nahuli at nasa 494 naman po ang nagsettle. So makikita niya po may konting layo po yung nahuli at yung nagsettle. Although siguro isa na po yan sa kadahilanan niya na yung sa pagmumulta nila. Siguro nahirapan silang mag-produce ng kanilang mga multa. Kailangan isettle nyo rin po yung violations kasi kahit hindi niyo po isettle ito po ay magta-alarm sa inyo pag kayo po ay nagkaroon ng transaction sa LTO. So, kung makapag-remedyo na tayo ng multa natin, i-settle na po natin as soon as possible.